She has a husband kaya hindi ko sasagutin. Ani Eros sa kabinaba ang mic, pahiwatig ng pagtatapos ito. Sana pa man ang ibabatong tanong. Mabuti na lang at di na rin nanungalit pa ang mga nandoon tungkol sa buhay ni Eros. Kaya lang, napaisip naman siya sa binitawan nitong salita. May asawang gusto ni Eros, wala naman yatang asawa si Suzette. Hindi ito papayag sa engagement kung may asawa to. Natigilan siya na ma-realize na may asawa nga rin pala siya. Napapailing siya. Hindi siya ang tinutukoy nito. Malamang ibang babae. May nangyari sa kanila dahil sa tawag ng laman. Pero hindi siya matitipuhan ni Eros. At di niya rin pinangarap na magustuhan ito. Knowing Suzette, ayaw niya makasakit sa damdamin ng iba. Mangaliwa na ilang beses dyan si Eros pero hindi niya dudungisan ang pangalan niya para lang sa panandali ang kaligayahan. Coronation night na at napapansin niyang wala si Eros. Hindi na nalang babaeng contestant na may gusto kay Eros at isa pa hindi na mahagilap ang babaeng yon. Sabi na tamang hinala niya. Type din niya ni Eros at malamang sa malamang magkasama ng dalawa. And yes, seems like they finally did that thing right now. Parang may namuong bikig sa lalamunan niya, tila nanikip ang dibdib niya dahil sa naisip. Matapos ang coronation, mag-isa siyang umalis. Di niya na rin mahagilap si Manuel at Evangeline. Di niya rin mahagilap ang kotse nila kahit wala siyang choice kundi ang maghintay sa labas. Naalala niya naman ang pagkawala ni na Eros at ng babaeng candidate. Nagbigay yon ng bigat sa dibdib niya. Pero ilang beses niyang sinisikil ang isipan. Bakit ba niya yun naiisip? Ano ang pakialam niya? Gawin ito lahat ang gusto nitong gawin. Labas na siya doon. Ma'am Serena? Dulat na napalingon siya sa gilid niya. Doon nakita niya ang binatang nag-serve sa kanila kanina sa table. Maluwag siyang umiti at sa lalaki. Good evening po. Tumango siya. Good evening din. Pauwi ka na po? Napakamot ito sa batok. Oo. Iniintay ko na lang mga kasamahan ko. Uuwi ka na rin? Para nag-aalang ang magsalita ang binata. Matangkad to. Solid ang katawan paniguradong dahil sa trabaho sa bukid. Wala namang ibang source of income dito sa probinsya ng Paredes kundi pagsasaka. Opo, kung matatagalan pa po ang kasamahan ninyo po pwede po kayong sumabay sa akin. May tricycle po si Papa. Hiniram ko po sa kanya kanina. Kung ayos lang po sa inyo, Ma'am Serena. Napayo ko ito. Napatingin siya sa relo. May signal din ang phone niya dito. I-text na lang si Evangeline kung ganon. Gusto niya rin talagang makauwi ka agad. Inaantok na rin kasi siya Ayos lang ba? Namilog ang mata ng binata. Opo. Nakakahiya. Tricycle lang ang dala ko. Natawa siya. Sanay ako. Ayos lang. Dinala siya agad ito sa tricycle nito. Nag-aalangan pa itong ilahad sa kanya ang upuan ng tricycle. Nasa biyahe sila at napapangiti siya na maalala ang ganitong karanasan dati. Malamig ang hangin at ramdam ko ito kapag ganitong sinasakyan mo. Isa ako sa naging scholar ng papa mo, Ma'am Serena. Kaya nakakatuwa na kahit papaano napaglingkuran kong anak niya ngayon. Bahagyang natawa ang binata. Namilog ang mata niya sa narinig. Oh, mabuti naman. At may natutulungan pala si Papa sa Paredes. Napangiti siya. Opo, bala ko maging architect. Kaya hangang-hanga ako dun kay Mr. Eros. Balita ko demand siya sa ibang bansa. At napakarami na palang malalaking project doon. Ang galing niya. Nangingislap ang mata ng binata habang nagsasalita. Napanguso siya. Tapos si Eros kanina binastos ang kawawang binatang ito. Ano pa ng pangalan mo? Anya dito. Rafael po, ma'am. Napatango siya. Pwede ko po bang daanin muna si Papa sa may kanto, ma'am? Pauwi na rin yon ngayon Sige, ayos lang. Mga ilang minuto ang tinakbo na sasakyan nang huminto sila sa isang malaking tindahan. May mga mamimili din doon ngayon kahit sa ganong oras na ng gabi. Aba, tapos na ba ang program, Rafi? Isang lalaking nasa edad 50 ang lumapit sa tricycle. Opo, Papa. Siya nga pala, nandito sa loob si Ma'am Serena. Por Diyos por santo, ano ka mo? Biglang may sumilip sa loob ng tricycle. Ang may edad na ama ni Rafael ay namimilog ang mata habang nakatingin sa kanya. Nahihiya siyang umiti sa ama ni Rafael. Magandang gabi po. Hindi agad nakapagsalita ang ama ni Rafael. Totoo? Siya na ba? Medyo gulat pa rin ang matanda. Aba, saktong-sakto. At taganda na maraming asawa ko. Hala, Rafi, diretso tayo sa bahay ngayon at na makakain naman tong si ma'am. Hindi mo man lang ba inanyayahan si ma'am? Baka po nagmamadali si ma'am, papa. Hay nako, nakakahiya ka. Hindi ka man lang marunong mag-imbita? Pambabara ng ama nito. Napakangano lamang siya. Mukhang mapapasubo pa siya ngayon
Nakakahiya rin namang tanggihan ng ama ni Rafael at mukhang excited pa tong dalhin siya sa bahay ng mga to. Ayos lang po ba, ma'am? Si Papa kasi. Sumilip si Rafael sa loob. Alanganin siyang umiti. Ayos lang. Dumating sila sa bahay na bungalow. May ilang mesa sa labas at may bisita pang nakaupo doon. Nang bumaba sila nauna pang tumakbo ang ama ni Rafael, papasok sa loob. Ilang saglit isang babae naman ang hula niya ay siyang ina ni Rafael. Mariosep? Talaga bang itong anak ni Don Lucio? Nahihiya siyang nagpakilala sa mga ito. Tuwang-tuwa pa mag-asawa habang kumakain siya sa mesa ng mga ito. Kung ano-anong kakanin ang nilapag sa harapan niya. Dahil sa kadaldala ng ina ni Rafael na wala ang antok niya. Kinuwento nito lahat ng kabutihang nagawa ng ama niya sa pamilya nito. Lalo na ang pagpapaaral ng ama niya kay Rafael. Malapit nang makatapos ang anak ko. Salamat talaga kay Don Lucio. Hulog siya ng langit. Nangiislap ang mga mata ng asawa. Masipag naman kasi yata ang anak ninyo, kaya deserve niyang scholarship. Ani at sinulupan si Rafael na mulang bigla. Di niya namamalayan, inabot na siya ng 2 oras sa pakikipagkwentuhan. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya tagpaalam muna siya sa mag-asawa para sagutin ang tawag. Hello? My gosh, Serena, nasan ka na ba? Boses iyon ni Evangeline. Halatang problemado. Sa ano? Napakamot siya sa ulo. Di rin niya alam paano ito sasabihin. Galit na galit si Eros kanina pa. Hindi namin maintindihan. May nakakita sa iyong sumakay ka raw ng isang tricycle. Kilala nila ang may-ari at nung nalaman ni Eros, dinala niya yung kakilala na may-ari ng tricycle na sinakyan mo kanina. Tiyak patungo na yun ngayon dyan. Hindi ko ma-explain kung bakit pero parang papatay ng tao si Eros kanina nung malaman niyang nawala ka. Natulala siya dahil sa narinig mula kay Evangeline. Bakit magagalit si Eros? Sa lahat ng pwede mag-react ng ganon si Eros pa talaga? Pero sa mga oras na ito, nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya alam kung bakit. Ma'am Serena, may naghahanap sa inyo sa labas. Napanganga siya. Naghahanap? Di agad nagsingkin sa kanyang sinabi ni Evangeline kanina na parating na si Eros dito. Imposible. Bakit siya hanapin ito? Bakit ito pupunta dito? Opo, sabi Eros Harvey ang pangalan. Yung architect daw, ma'am. Ilang beses siyang naparunok. Agad siyang lumabas at isang matangkad na lalaking bumaba sa pick-up. Malalaki ang mga hakbang na papalapit sa kanya. Matalim at nagdidilim ang mga mata ni Eros. Para itong apoy na tutupukin siya. Get in the car now, Serena. Anito sa mabigat na tono. At saka mabilis na hawakan siya sa braso. Di man lang siya nakapagpaalam na maayos sa mag-asawa at kay Rafael. Sa isang kisap mata, natagpuan niya na lang ang sarili sa loob ng sasakyan ni Eros. Kumuyom ang kamao nito sa manibela habang binabagta sila ang lubak na daan patungo sa public highway. Hindi niya alam kung paano ito kakausapin. Dapat siyang naiinis dito pero kung makaasta ito, parang siya pang may atraso. May nangyari bang masama? Wala naman, 'di ba? At bakit sumunod pa ito sa kanya doon? Ba't ka nga pala sumunod dito? Are you done with your business with that candidate? Hindi siya nanalo, 'di ba? Maaga siyang umalis sa stage at ikaw rin. Bahagya siyang tumawa para sana pagaanin ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Mabigat sa dibdib na pag-usapan ng tungkol doon, pero iniisip niyang pwedeng gawing joke yon. For what? Para maging topic pagkatapos yung marinig kay Evangeline na galit si Eros? It sounds ridiculous kung pag-uusapan nila ay kung bakit ito nagalit ngayon at bakit ito parang leon na sinugod na lang siya sa bahay ng parents si Rafael para lang pauwiin. Parang di niya kayang pag-usapan. What the hell are you talking about? May himig ng banta sa boses nito. Inakala niyang mag-share ito tungkol sa kalokohan nito kasamang kandidatang iyon. Kaswal to sa kanya pagkatapos na may mangyari sa kanila. Iniisip niyang kaswal din itong pag-uusapan tungkol sa pakikipaglandian nito sa isa sa contestants. Pero mukhang iba ang naging reaksyon ngayon ni Eros sa tanong niya. Hindi niya inaasahan at mukhang mas nagalit pa ito. You and that contestant. Do you think I can still manage to flirt kayong alam kong nawawala ka? Natigilan siya sa biglaan nitong pagsasalita. Narinig niya pang ilang pagmumura nito. Matigas ang araw nito at nanatiling madilim ang mata sa daan. Hindi naman ako nawala ah. I'm with Rafael. Sarkasiko itong natawa. First name basis, ha? So close na agad kayo. Napakunot ang noon niya sa tono nito. Kilala siya ng papa ko. Binalingan siya nito at pinakul ang masamang pang-insultong tingin. Aha? Kaya nga close na rin kayo ngayon? Di siya makapaniwalang tinitigan ito. Para tong puzzle lang hirap isolve. Hindi niya ito maintindihan. Really, Eros?
And so what kung close na nga kami? Ano ngayon sa'yo? May lamig sa boses niya. Naiirita na rin siya rito. Matalim siya nitong binalingan. Hindi ito makapagsalita. Umigting ang panga nito nang ibalik ang tingin sa unahan. I'm jealous. Walang pakundangan itong sabi. Napanganga siya sa gulat. Di man lang nito itinanggi yon at talagang inamin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon bumaligtad ang sitwasyon. Siya naman ngayon ang di makapagsalita. Hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Hindi niya lubos sa kalaing kaya niya itong baligtarin ang sitwasyon. Ano? I mean, nahihibang ka na ba? Paano nangyaring... Nabitin sa ere lahat ng gusto niyang sabihin. Gumalaw ang panga nito. Umalon ang lalamunan. Nanatiling mabigat ang mga tingin nito sa daan. May fiancé ka? Nababaliw ka na, Eros? Nanghina ang boses niya. Siguro naguguluhan to. O baka gusto lang nitong paglaruan ng damdamin niya. Baka may kailangan to sa kanya at gustong gamitin ang emosyon niya laban sa kanya. I heard about your husband. Anito bigla. Surely he had a hard time handling you. Kuyom ang kamaong napabaling siya kay Eros. Nanatili ang mata nito sa unahan na parang di nakaka-trigger ang sinabi nito. Sorry? Paano napunta sa asawa niyang usapan? He is an asshole, I heard. You're like assholes, ha? Patuloy nito na parang di napapansin ang galit sa mga mata niya. Ibaba mo ako dyan. Matigas ang tono ng boses niya. Sa unahan, daanan papunta sa dati niyang bahay. Kung hindi siya makakauwi ngayon sa mansyon, sa dating bahay siya matutulog, kung ganon. Bababa na lang siya kaysa makipagsagutan pa sa lalaking to. Hindi to nakikinig. Nanatili ito sa pagmamaneho. Eros? Aniya sa nagbabantang boses. Nang hindi ulit ito nakinig, sinubukan niyang buksan ang sinasakyan. Narinig niya pa ang mura nito, kaya't napilitan itong huminto. Na makahinto ito, mabilis niyang binuksan ang sasakyan at lumabas. Napansin niya ang pagsunod ito sa kanya. Saktong nilakad niya na lang ang daanan patungo sa mismong bahay. Serena? Hindi niya ito pinansin. Sa bawat hakbang niya, namimigat ang dibdib niya. Paano nito nasasabi ang ganon? Asshole? Si Enzo? Tama naman to. Pero sino ba naman to para sabihin yon? Ganon din naman ito. Tama bang lokohin ito ng ganito ang fiancé nito? Ang kapal naman ng mukha nito na husgahan si Enzo. Naiiyak na siya habang malalaki ang mga hakbang. Naiinis siya dito. Gusto niya itong saktan. Ang dami niya ng problema, dinagdagan pa nito. Natigil lang siya na may kamay na humawak sa braso niya. If you have a plan to sleep here, then I won't let you. It is not safe here. Pinahid niyang luha ng balingan nito. Sino ka ba para magdesisyon? You are just an architect. Baka nakakalimutan mo. Sinabi mong we have to be professional here. At ang pangihimasok sa buhay ko ay mukhang hindi nakasama sa trabaho mo, Mr. Harvey. Let me go and go home alone. Matutulog ako kahit saan ko gusto. Hinila niya ang braso mula dito pero nagmatigas ito. At imbes mabawi ang kamay, muntik pa siyang matapilok. Mabuti na lang mabilis itong naagapan. Pumulupot ang braso nito sa bewang niya. Namilog ang mata na magkatitigan sila. Ang mga kulisap sa gabi hindi niya na marinig. Ang hangin hindi niya na maramdaman. Tila tumigil lahat sa harapan niya. Ang seryoso nitong mga mata, nakatutok mula mata niya pababa sa labi. Naparunok siya at mas lalong kinabahan. If you want to sleep here, then I will sleep here too. Anito sa baritonong boses. Hawak niyang susi sa kamay at ito may mismong kumuha ng susi sa kanya para buksan ang pinto ng bahay. Di siya agad nakahuma sa kanitatayuan. Natauhan na lang siya na mapansin ang maliwanag na ilaw sa loob. Binuksan itong ilaw at tila at home na sumalampak sa kawayang upuan sa may sala. Nilawagan ng butones sa may leg at tumingin sa paligid. Pwede ka nang umuwi ngayon, Eros? Bumaning ito sa kanya. Naratili ang kaseryosohan dito. If you will use this house often, dapat ka na maglagay ng foam sa kawayan mong kama so it feels comfortable. Pambabaliwala nito sa sinasabi niya. Halatang magmamatigas ito kahit padabog siyang nagmarcha sa silid niya. Wala siyang pakialam kung anong gagawin ito ngayon sa sala. May cabinet siya doon at may ilang damit na pwedeng pamalit ngayon. Hindi agad siya nakatulog sa gabing iyon. Nanatiling isip niya sa mga nangyari sa araw na to. Kinakabahan na talaga siya sa bulgan na pinapakita ni Eros. Tila wala itong kinatatakutan. At animo wala itong sasagasaan kapag ipinagpatuloy nito ang ginagawa nitong kasalanan. Hindi niya alam kung matino pa ito o ano. Imbes na itago ang tungkol sa nangyari sa kanila, parang willing na willing patong aminin sa lahat ang nagawa nilang kasalanan. Bandang 12:00 at di pa rin siya makatulog kaya lumabas siya.
Naabutan niya si Eros na nakahiga sa loob ng bamboo chair. Nahabag siya dito, lalo pat malaki ang katawan nito samantalang hindi gaanong kalakihan ng upo ang hinihigaan. Gusto niya man tong kaawaan, para naglalaho ang awa sa puso niya kapag naalala niya ang sinabi nito sa kanya kanina. Kuyom ang kamaong bumalik siya sa higaan, humigang muli. Balak niya sanang maligo pero wag na lang. Kinabukasan tanghali na siya nagising dahil sa puyat kagabi. Kaya lang may narinig siya sa may sala pagkalabas niya mula ng silid. At may naamoy rin siyang mabango sa paligid. Amoy longganisa at fried rice. Pagkarating niya nga sa maliit na kitchen, may nakahain ng pagkain. Namilog ang mata niya. Nagluto ito? Wala siya mga Ricardos doon at tayong gasol at iilang gamit pang kusinang nandoon. Kaya ibig sabihin na malengke pa to bago nagluto dito. You're awake? So sit and let's eat. Muntik pa siyang mabuwal sa kinatatayuan nang marinig ang boses ni Eros sa likuran niya. Nagulat siya sa nakita. Nakatuwali lang ito sa ibaba. Gamit ito ang tuwala niya. Sorry, I forgot my towel so I used yours. Tumutulo pa ang tubig sa buhok nito habang pumaparada sa harapan niya. Di na siya nakapag-isip ng maayos nang sumunod siya sa sinabi ni Eros. Nagbihis to bago maayos na humarap sa kanya sa hapag at sabay nga silang kumain nito. Bakit ito talaga ang niluto nito? Ito ang paborito ni Enzo at ito ang parating niluluto niya para dito. Pareho nilang gusto ang pagkain. May pait sa mata ng tingnan niyang lalaki. What are your plans, Eros? Hindi siya bumalik sa mansyon. Ipapadala niya sa mga katiwala niya ang laptop niya at magpa-follow up na rin sa naiwang responsibilidad sa kumpanya. Escape place niya ang malit na bahay na to. Siguro babalik na rin si Eros mamaya kapag nalaman itong hindi mo na siya uuwi ng mansyon ngayon. Mas maigi na to nang maiwasan niyang lalaki at nang makakilo siya na maayos. Nagtatanim siya ng bulaklak sa likod gaya na nakagawian. Tahimik ang buong bahay, ngunit nandyan pa ang pick-up na lalaki. Ilang saglit ay naramdaman niya ang presensya nito sa gilid niya. Nakatayo ito doon at nagkakape. What do you want to drink? Coffee or tea? Bakit nandito ka pa, Eros? Binaliwala niya ang tanong nito. You're here too, Serena? Naiiritang binilingan niya ito. Binaba niyang flower pot at tinigil ang paglalagay ng lupa doon para maayos tong harapin. Ang nanansya nitong titig na natili sa kanya. Gusto kong linawin to. Ano bang kailangan mo't ginagawa mo to? Is it money? Big time access to the company? Sorry, hindi rin sa akin ng kumpanya. Sa asawa ko kaya siya dapat ang nilapitan mo't hindi ako. Pasimple tong sumimsim sa kape nito at may paghahamon sa mga matang nakipagtitigan sa kanya. Nakapagtataka rin ang tawang nakikita niya sa mga mata ni Eros.